Once I was afraid, I was petrified. I will survive, I will survive. Hoy mga friendship, huwag naman tayo parating survival mode. Dapat nasa thriving mode po tayo. Are you tired just of surviving? Well, it's time for us to break free from survival to thriving. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chikitan, your pambansang world coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin kung paano tayo makakalabas sa kahirapan. No? Alam mo, sa totoo lang, lahat po tayo, syempre, ayaw nating maghirap sa buhay. Pero minsan, pinagdadaanan po natin yan. Pero itong unang tanong, paano ba malalaman na ikaw ay nasa survival mode as of right now? O sige, I want you to get a piece of paper and a pen and evaluate po tayo para ma-check po talaga, nasa survival mode ba tayo or hindi. Number one, paycheck to paycheck. Ang ibig sabihin nyo, maasa ka sa bawat sahod para sa iyong gastusin. Walang natitirang pera. Oo, minsan ang nangyayari po niyan talaga, syempre naman pag hindi dumating ang yung sweldo mo ay talagang anong mangyayari niyan? Talagang stress na stress ka. At pangalawa, marami kang utang. Oo. Minsan yung utang, pag pasok ng sweldo, kulang, utang, bayad utang, kulang, utang, bayad utang, paikot-ikot lang po siya. Yung mga utang tulad ng credit card at hirap kang magbayad sa mga tinatawag na loan mo. Number 3, third sign, walang ipon. Wala kang ipon talaga. Wala kang tinatawag na emergency fund. Grabe yun, ha? So, 3 signs na yan, ha? Sino sa inyo nakakatatlo? Type me na, type me. Grabe. And then, pang-apat na sign na ikaw ay nasa survival mode. Isa lang ang iyong pinagkakakunan na kita. Oo. Kapag ito ay nawala, ay nako, stress ka. Yun. Pang-5, nagtitipid ka. Sobrang tipid mo sa lahat ng iyong gastusin. Again, walang masama sa pagtitipid. Pero the reason why nagtitipid ka, dahil kapos ang iyong kita. Iba yung nagtitipid ka kasi nga may sobra ka, di ba? Kasi nagiging practical ka. Ito, nagtitipid ka dahil wala kang choice. And then number 6 sign na ikaw ay kapos talaga sa iyong kita at nahirapan ka, yun nga, wala kang goal, di ba? Wala kang malinaw na plano sa buhay mo, sa pera mo. Hindi ka nag-i-invest, isa pa, di ba? Kasi wala kang pang-invest. At ito pa, sobra kang stress sa pera. Pag pinag-uusapan natin pera, yung talagang nainis ka na. Yung parang parating kang galit. At ito pa, pinaka-last sign na, yung hirap na hirap kang kumita. Hirap na hirap ka. Kulang nga ang iyong kaalaman pagdating sa pera. Kaya nga, sa lahat ng mga signs na sinabi ko lang po sa inyo ngayon, sino po sa inyo ay guilty po dito? Sino po sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. So right now, if you're guilty, may good news po ako. Because itong pag-uusapan po natin, I want to help you right now from a survival mode. Right now, I want you to leave this behind and I want you to go to the thriving mode. Opo. Kung ready po kayo, ha. Ito lang po, umpisahan po natin, ha. Hindi po lahat ay pinapanganap na marangya ang buhay. May mga iba ay pinapanganap na medyo mahirap ang buhay, kapos ang palad, at marami po sa atin na doon po nanggagaling. Pero ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. Hindi kasalanan ng Diyos na pinanganak tayong mahirap. Pero ako, naniniwala ako, isang kasalanan sa Diyos kung wala tayong ginawa at manatili tayong mahirap. Again, uulitin ko, walang masama kung ikaw ay pinanganak na mahirap. At walang masama kung ikaw ay mahirap ngayon, di ba? Pero ako naniniwala ko, pag wala tayong ginawa at manatili tayong mahirap, may problema po tayo. Agree o disagree? Type agree kung nag-agree po kayo. Kaya kailangan lumaban po tayo. Bakit natin need na lumaban? Simple lang naman ako naniniwala ako, pag hindi tayo lumaban, magiging ganito po ang ating sitwasyon forever. That's number 1. Number 2, bakit natin kailangan lumaban? Lumaban po tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Kung ikaw takot ka, nawawalan ka ng pag-asa, lumaban ka para sa iyong mga kamag-anak at iyong mga mahal sa buhay. Pangatlo, alam mo bakit natin kailangan lumaban? Dahil alam ko, naniniwala ko may maganda ang plano ang Diyos sa ating buhay. Maybe some of you are saying, di nga. Kung ayaw maniwala, ito lang. Di ko lang alam kung nabasa mo na ito sa Bible, narinig mo na God is plan to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Jeremiah 29:11 po yan. Diba? Parang may plano ang Diyos na pagpalain ka, hindi sirain ang buhay mo, bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Pero ito po ang nangyayari, reality. Sa dami ng kahirapan, kabiguan sa buhay, kabiguan sa negosyo, diba? Yung parang nabigo ka na rin sa pag-ibig, nabigo ka, ang dami.
failure eh. Ang hirap na maniwala, ang hirap na lumaban. Alam mo, gets kita. Ganun din naman nangyari po sa akin eh. Diba? Yung parang, ang dami ko rin pinagdaanan. Imagine mo, age 12, nagbebenta na po ako. And sa tagal-tagal ng buhay na pinagdaanan ko, sa mga pinagdaanan ko, pinagtawanan ako, walang naniwala sa akin. Diba? Yung mga taong ini-expect mong tutulong sa'yo, sila pang hindi tumutulong. Tapos, ito pang masakit, yung mga... Ayoko magsalita. Hindi, ang mga malalapit pa sa'yo, ang minsan, makakasakit sa'yo, sila pang hindi naniniwala. Kaya nga kung yun ang pinagdadaanan mo ngayon, nauunawaan kita. Pero ito lang ang naintindihan ko rin sa buhay. Walang nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Imbis na gumawa tayo ng dahilan, sa pagkakataon na ito, I want to challenge you. Bakit di tayo gumawa at mag-isip ng paraan? Diba? Ito lang po ang sabihin ko po sa inyo. Kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, matuto kang mangarap muli. Uulitin ko. Matuto. Again, matuto kang mangarap muli. Ba't ko sinabing matuto? Alam ko nangarap ka na nung bata ka, pero ngayon, ninakawan ka na ng pangarap dahil sa mga kabiguan na pinagdaanan mo. Kaya nga, pag-aralan po natin muli ngayon, simula sa araw na ito, sa pamamagitan ng video na ito, na mangarap ka muli. Diba? Mangarap ka. Hindi ka lang mangarap. Lahat ng tao may pangarap. O sige, nangangarap ako. Pero itong pakiusap ko naman, ito yung second na pakiusap ko, at sana tapusin nyo itong video na ito. Maniwala ka muli. Kasi maraming taong gustong yumaman, nangangarap yumaman. Pero iilan lang ang mga taong naniniwala na sila ay yayaman. Nagigets nyo? Kung nagigets nyo, type gets, G-E-T-S, sa comment section. Kaya nga ikaw, Anlin, nagets mo ba? Kuyas Jets, nagets mo ba? Christian Walk, taga Misamis Occidental, nagets mo ba? Dito nagsisimula eh. Ito ang binhi, ito ang simula. Yung, again, mangarap ka, maniwala ka. Para mas maintindihan mo sa isang malayong puok, no? May isang pangalang taong Mang Juan. Diba? Si Mang Juan po nagtatanim ng palay po. Nagdaang taon, nawala kasi tagtuyo, diba? Nahirapan sila, gumuwag ng palay kasi wala ng tubig. Pero habang nagmamasid siya, napansin niya may isang makulay na bulaklak na sumulpot sa gitna ng tagtuyo. Napukaw ang kanyang atensyon, sinabi niya, ba't di ko nalang subukan alagaan at palaguin? Nagsimula na mag-aral si Mang Juan tungkol sa halaman na ito. At sa paglipas ng panahon na mulaklak at nagkaroon ng maraming bunga, ay hindi pala alam ni Mang Juan, itong plant na ito, itong halaman na ito, ay isa sa pinaka, rare na plant, na marami pong mga taong naghahanap, lalo na yung mga plantito at plantita. At nang dahil po dyan, nagbago po ang kanyang buhay. Dumami po ang bisita, dumami ang turista, dumami po ang mga taong nagmamasid at bumibili ng halaman na yan. At in other words, nabago po ang buhay ni Mang Juan. Imagine mo ito lang po sa simpleng halaman, natutunan ni Juan na maari magsimula muli ng isang magandang buhay. Kaya nga ang pag-aalaga ng iyong pangarap, pag ikaw ay naniwala sa iyong pangarap, parang na rin tong binhi na ika nga na parang feeling mo, wala ka nang ligtas. Pero ngayon, nabigyan ka ng panibagong paniwala. Kaya nga ito yung huling katanungan. Chinky, paano ba ako maniniwala muli? Paano ba ako magsisimula ulit? Paano ba ako mangangarap muli? Number one, itong unang gawin nyo, invest in yourself. When I say invest in yourself, kailangan mag-invest ka sa sarili mong skills, sa inyong kaalaman. Alam mo bakit? Pag ikaw ay nag-invest sa iyong sarili, ito yung pinakamagandang investment gagawin mo. Bakit po? Kasi pag ikaw, gumaling ka sa isang bagay, madadagdagan ang iyong kaalaman. Pag nadagdagan yung kaalaman, ang karunungan mo, syempre, may magaganda kang resulta na lalabas. Pag may magandang resulta na lalabas, syempre, magiging confident ka. Tataas ang iyong kumpiyansa. Katulad po ni Mang Juan. Diba? Inalagaan niya yung halaman na hindi niya alam, nung research niya, malaki pala ang value nito. Nung nagbenta na siya, nakatikim na po siya ng kita, nagbago na po ang kanyang pananaw sa buhay na pwede pala umangat sa buhay. Pero anong ginawa niya? Nag-invest siya. Inalagaan niya po ang halaman. Ganon din po. Pag tayo po, ininvestan po natin ang ating sarili at nadagdagan ang ating kaalaman at karunungan, tataas ang ating halaga, tataas ang ating kumpiyansa, tataas ang ating resulta, makakalabas po tayo sa kahirapan. Pangalawa, kailangan matuto ka ng financial literacy. Ano ibig sabihin ng financial literacy? Hindi lang to pera-pera. It's all about making the right decision. Alam mo, yung pera ay resulta ng mga tamang diskarte, tamang desisyon sa buhay. Naniniwala ba kayo hindi? Kasi kung mali ang desisyon mo, chances are, hindi ka kikita at malulugi ka. At how many times, ikaw, tanungin kita, di ba nag-umpisa ka ng negosyo, nag-invest ka na hindi mo alam, ano nangyari? Naloko ka, nalugi ka, nawala ang iyong pera. Tama o mali? Ay, tama kung naniniwala ka.
mukha. Pero para sa mga tao, di ba, katulad ko, nung wala akong alam, konti lang kita ko, pero nung nagdagdag ang ating kaalaman at karunungan, syempre, gumanda na kita ko. Kaya nga, importante po, mag-invest ka sa sarili mo. Pangalawa, pag-aralan mo ang tungkol sa pera. At pangatlo, itong pinakamahalaga, alam mo, babalik na naman po tayo na may plano ang Diyos po sa inyo, magandang plano, pagpalain ka, hindi ka pahirapan, gagawin kang ulo, hindi ka buntot, ikaw magpapautang, hindi ka mangutang. Alam mo, kailangan natin gawin para makaahon tayo sa kahirapan, magtiwala sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, huwag tayong magtiwala sa ating kakayanan, huwag tayong magtiwala sa ating pera na meron tayong hawak. Magtiwala po tayo sa Diyos dahil may isang Diyos na buhay na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayan. May isang Diyos na buhay na magbibigay sa atin ng kapangyarihan. May isang Diyos na buhay na magbibigay sa atin ng karunungan upang lumikha ng kayamanan. Kaya pag tayo ay nagtiwala, tayo po ay nagpupursige, tayo po ay nag-aaral, nag-i-invest sa ating sarili at pag nadagdagan ng ating kaalaman, tsak na tsak ko, makakalabas ka na from survival to thriving mode. Kaya nga, are you ready to break free from surviving mode? So, paano ang gagawin mo? Mag-umpisa ka na ngayon, kapatid. Kaya don't forget to subscribe on this channel kung kayo po ay na-encourage sa video na ito at nabigyan kayo ng panibagong pag-asa. Type pag-asa sa comment section. Maraming salamat. Tatandaan, parati kong sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.